Yung meron lang ako mga 200, 1,000 na ganyan, okay na ako eh. Ah, ganun marami? Tapos, yung sa native naman, kahit 200 lang din. Yung nakakalibre ka ng ulam, itlog. Wow! Ang itlog. Ha? Sa kambing... kung ano lang yung ano. Yung kambing, no? Ha? Mas maganda na yung ganito, no? Yung igaganyan mo lang yung pagkain, no? Doggy! Na-check namin yung ano eh. Na-check namin yung ano yung nakita nyong worth 1 million. Maganda yan oh. Parang nakakalakas ng katawan yung ano, yung bugok na itlog. Kakayanin mo pa to, kuya? Sa akin na ano? Pero kumain na kami, katekram. Kaya lang parang lumakas yung katawan ko kanina. Pagka ano. Hello po, Ninang. Hello. Opo. Good morning. Good morning po. Tumatawag po ako kanina. Ay, nag-PPM po ako eh. Tulog. Sabi ko... Nasa trabaho pa ako noon. Nga po. Sabi ko nasa work nga po. Kumusta po? Okay lang. Kakauwi ko lang. Aalmusal ako. Tapos, pahinga. Galing po ako sa school kanina eh. Yan nga po. Parang... Ang inaano po ng teacher, si ma'am sa office na, yung... ang ano po niya, hindi po niya rin i-recommend na yan nga po, yung gano'n. Kasi nga po, sayang po din yung ano. Pero nasa atin daw po. At kay kuya, siyempre kay kuya po yung ano. Kay kuya po yung decision kung okay ba sa kanya, hindi masama sa graduation. Andiyan ba kayo kila Kuya Luis? Opo. Kakabalik lang po namin. Tinignan po namin yung mga lupa. Ang mamahal po pala. Yeah, may. Meron pong 1 million. Sabi ko nga, kung pwede nga lang silang lumipat doon sa amin. Oo. Maano ang mga lote doon eh. Yung isang lote, nakatiwangwang lang doon, walang tao. Mura lang doon, Kuya Ramil. Na makakuha ka ng malapad 200,000, malapad na yun. Doon nga po sa amin, doon wala namang bayad nga. Bibigyan ko lang sila ng lupa kaso malayo po sila sa sa trabaho po ng mga ate niya. Wala ka. But lilipat na siya doon sa dati niyang school. Yan. Okay na sa'yo, kuya? Oo daw po, Ninang. Hindi. Nako, matutuwa ang tita Evangeline mo niyan. Tapos, pag nandoon ka na, anak, pag inano ka na, kailangan mag-uusap tayo, ha? Mag-uusap tayo lahat. Ni tita Evangeline mo, Tate Ramil mo, Nanay Jack mo, tsaka yung mga, mo. Luis. Kailangan mag-uusap tayo pag nandoon ka na ulit sa Tate Ramil mo, mag-uusap tayo nila Nanay Jack mo, nila Tate Ramil mo, nila Tita Evangeline mo, Tito Bong mo, para kung ano yung pwede at hindi. Mga rules po, mga rules. Malalaman mo. Sa tingin ko naman po, Ninang, pagka kumare yung ganyan na... Oo nga ganun, Kuya Ramil, kasi na yan, nag-iisa na yan. Opo, ibig ko po sabihin, Ninang, yung naisip niyang bumalik doon, sa tingin ko, alam niya na po yung kailangan. Kumbaga, alam niya na po yung... Na na niya yan eh, at saka siya rin mismo ang nagsabi na, mali talaga siya.
Inamin niya talaga. Kumbaga, malinaw po sa kanya na yung mga rules, ano po siya. Susunod na po. Kagaya nga nung sinabi ko sa'yo, kuya, pati yung isa. Bigyan mo sila ng trabaho nila. Oo nga po. Para maano sila. Halimbawa, pag-gising nila, ito sa'yo kuya. Din, ito sa'yo ha. Diligan mo yung alaman. Ito sa'yo. Manilhig ka dyan. Bigyan mo sila ng trabaho kuya. Na pala kayo ng alaman kuya. Para ano. Oo nga naman. Opo, tama po naman kayo, Ninang. Lalong na pag wala silang pasok. Ano kayo dyan, magdamo-damo kayo dyan sa yung mga damit ninyo. Plantsahin nyo. Ayusin mo. At ganito ang gawin mo, Luis, ha? Pag nandun ka na sa tatay mo. Halimbawa, papasok ka na bukas. Yung uniforme mo, sapatos mo, i-ready mo na. Para pagpunta mo doon sa kubeta, pagbalik mo, naka-ready na. Hindi mo nahahanapin. Hanap. Ganon. Siguro yung plancha, baka mahirapan o sila sa pagpa-plancha eh. Yung laba po, kaya na po siguro. Kasi nung uli ko di ba? Kuya Ramil, turuan mo sila. Hindi pwede yan. Malaki na yan eh. Alam na niya yung mga sarili niya, Opo, Ninang. Opo. Tama naman si Ninang. Ano mo yun? Ganitong gawin mo, anak. Halimbawa, bago ka matulog, i-ready mo na yung isusuot mo bukas. I-check mo yung papilis mo, yung bag mo, i-check mo kung ano yung wala doon, kumpletuhin mo na. Para pag mata mo, punta ka ng kubeta, diretso ka na, damputin mo na. Halimbawa, pag hindi ka nabigyan ka agad ng baon mo, humingi ka ng advance sa tatay mo para mo bukas. Halimbawa, tulog ang tatay mo, paalis ka na, hindi maano ka. At sa gabi pa lang, humingi ka na ng baon mo. Ano po para hindi ka mahirapan. Nanay yung ni Ninang, nanay na nanay or ate? Hindi, ganun talaga ang ginagawa. Nung kabataan ko, parang matanda naman ako masyado nung pati ngayon, Kuya Ramil, andito ako trabaho ko bago ko matulog niyan. Nakahanda na yung scrub ko. Andito na yung yung scrub ko, sapatos ko, medyas ko. Nakaano na lahat. Para pag mata ko, hindi na ako maghanap-hanap pa saan yung panty ko, saan yung ko. Ganun yun. Tapos pag halimbawa yung uniform mo hindi na plancha, pagdating mo, planchahin mo na. Bago ka kung saan pumunta, para kinabukasan, ready to suot na. Magkakaroon pala tayo ng Ninang, no? Yung formal, pag-uusapan natin yung mga rules, no? Para maturuan siya na ito gagawin niya. Pati yung isa, Kuya Ramil, isali mo. Po, si Kuya Ben, no? Na po si Kuya Ben ngayon, Ninang? At saka pag nandiyan na si Luis, patakbuhin mo sila, Kuya Ramil, doon sa Promise Land, para malaglag naman yung tiyan ni Melvin. Nakalaki nun. Ninang, wag ko kayong mag-alala. Pinagod ko talaga siya doon sa bundok nung nakaraan. Mapapanood nyo yun. Sabi ko nga, sobra po kayo matutuwa pagka napanood nyo yung mga niya eh. Nakalmot po ako ng pusa, Ninang. Papa-inject pa po ako nito. Ay nako, hindi pwede yan. Magpaano ka, Kuya Ramil? Ito po, dumudugo siya. Kuya Gus, tingnan mo. Hindi pwedeng ma-inject ito. Hindi pwedeng hindi ma-inject ito, no? Tumiretso ka na. Ano din mo patagalin, Kuya Ramil? Grabe naman itong pusa na to. Sumabit po eh. Ayan po. Huwag mong patagalin. Tapos, ganyan din ang kulay ng balon. Dalawa lang. Opo, Ninang. Yung inject yata, 3 beses yata ito, no? Kailan ka ba na-inject? Kailan ba yun? Dapat yata dito, sabon eh, Kuya August eh. Kuya Ramil, anuhan mo ng ang tawag dito? Anuhan mo ng alcohol. May alcohol dyan? Opo, pinupunasan ko na po, Ninang. Kailan ba ako naghuling na pa-inject? Ano kaya ang visa nun? 1 taon, 2 taon, 1 year?
Oh, malalim talaga kuya na. Tumudugo eh. Ano ba to? Hindi ako makapag-concentrate kay Ninang tuloy. Sige lang Ninang, salita lang po kayo. Kailan mo siya dadalhin doon? Ano po, kasi kung magpapaalam na po bukas sa school, dapat nga po, kahit bukas makalawa na po eh. Ganun na lang ang gawin natin. Opo, Ninang. Iniisip ko tuloy itong rabies ng pusa. Hindi tuloy ako makapag-concentrate kay Ninang. Tuloy-tuloy po yung dugo, oh. Takpan mo ng alcohol kasi. Oh, kanina ko pa binubuhusan, Ninang. Tapos uminom ka ng gamot, pumunta ka ng pharmacy, magtanong ka doon ng gamot ng anti-rabies. Buti napisil ko kuya eh, no? Kala ko wala sa ayos yung pusa na yun. Kuya Ramil naman nagagalit sa pusa. Hindi po kasi bigla na lang sumampa sa akin, Ninang. Tapos, Baka mahal ka lang noon, nasobrahan lang. oh, Bukas, Luis, magpapaalam na ka doon sa eskwelahan mo. sinabi ako si nanay kanina eh. Sabi ko, masikaso niya na bukas yung ano. Nasa school na si nanay. Hindi, pagdating dyan. Dapat pala kung ano, pick up pala yung nagamit eh, no? Para Makuha yung motor niya. Tsaka kung ano man po, para makapagpaalam po din sa mga ano niya, sa mga teacher po niya, kaibigan niya. Parang yun yung mas maganda, no, kuya? Pagka ano Ninang, papa-inject pa po ako nito eh. Tapos, ano po, sa Friday na po. Bumili ka ng betadine, Kuya Ramil. Ipahid mo ng ipahid yan. Betadine. Pinadugo ko po siya. Tapos, kasi kung magpapalabas po ng dugo, maglalabas po ulit, oh. Ayan po, Pumunta ka magpa-check up ka muna. Opo. Para mahadlangan yung rabies, kung sakaling may rabies. Opo. Hindi po. Kahit sa ano lang, iinom ka ng gamot na anti-rabies. Ano po to? Kailangan ma-incheck ko to eh. Lumudugo po siya eh. Wala, baka manirik po yung mata ko bukas makalawa. Hindi na po ako makita ni Kuya. Patay tayo dyan. Kuya Ramil naman. Hindi po yung rabies Ninang, ano to, delikado po to. Si Kuya August nga po noon, hindi man po ako sure na nakagat siya o na ano po siya ng aso. Pina-inject ko na lang po siya. Pero ang maano talaga, Tingnan mo. maano ang rabies ni aso. Yung pusa, wala naman yan. Maano naman yan. Yung pong sa pusa. May namatay rin po sa pusa, Ninang eh. Ayun o. Pero aso talaga. Yung pusa, Sa pusa. wala, medyo ano naman yan. Kanina. Ano ko? Sa ako ko. Hindi pwedeng pa-inject pagka ganito, no? Hindi. Mas may rabies din yung kuko nila. May mas Ay, rabies. andyan pala si Kuya Alvin the Books. Po. May hapon dita. Oy, may buntag. May Ano sa mga poli? Ano na lang kayo uuwi? Next year na lang, Kuya. Antayin mo muna ang birthday ni Kuya Melvin. Ha? Kuya Alvin, saka na lang kayo uuwi. Dong, Thank you po. pagka uman sa birthday ni Kuya Melvin ba? Sa sunod tuig ba? Sunod tuig na lang mo pumuli. Sige po, Ninang. Ito po si Kuya. Thank you po. Thank you, Ninang. Ito po si Kuya. Thank you po, Ninang. Sige na, Luis ha? Aba. Ano ka? Basta, marami pa tayong pag-uusapan. Hindi pa tayo tapos. Po. Mag-ano po tayo? Magpo-formal ano po tayo, Ninang, para ano? May pinapaiwan si Tita Linda Ramos eh, na $200. Paano? Kung ano kuya, iwan ko na to kay Tita Linda Ramos na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kuya, pang ano mo daw to? Pang baon-baon mo daw to. Thank you po, Tita Linda po. Tapos doon sa yung dati, si Tita Linda pala,
may dun sa about do sa salamin. Yung dapat na yung pinapaanohan ka ng salamin, di ba? Hindi kayo natuloy-tuloy. Parang kinausap ni nanay mo, parang isasama daw yata yun sa project na ano. Tita Linda, thank you po sa love and support, no? Sa pagmamahal ko kay Kuya. Diretso kami ng ano nito, diretso po ako ng hospital nito. Papa-incheck ko itong ano. Batong pusa na to. Imbis na wala kang injection, hindi ko maalala kailan yung huling inject ko eh, Kuya August. Yun na. Mga Tekram, thank you po sa love and support. Mama Chup Chup, kanina Precious, kay Tita Linda Ramos, kay Tita Evangeline, maraming salamat po sa love. No?